Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Senator Robin Hood Padilla. Pinuputakti na naman siya ng batikos sa social media. Nung una, meron siyang post na parang ini-endorso niya ang pwede daw maging presidente sa 2028, tatlong senador sa bulwagan ng Senado. Pimentel, Rapi Tulfo, Chis Escudero. Nako, ang daming umangal nun. Parang nag-traitor siya kay Sara, VP Sara. Ito, kitang-kita na holy cam, video, picture. Nag-attend pala si Senator Robin Hood Padilla sa party-party sa Malacanang kagabi. Anong ginagawa niya dun? Ano ba siya? Kakampi naman ng mga Marcos? Kung nandun din sana si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, okay lang. Parang siya lang nandyan na Maka Duterte. Okay, so pakinggan natin itong komentary ni Pinoy Views in Opinion at dagdagan ko rin ang aking reaction. Kababayan, bibingo na ito si Senator Robin Hood Padilla sa atin. Kita niyo yan? Oh, yung may bigote mga kababayan. Yun, nasa si likod. Senator Robin Hood Padilla. Strike to na ito eh. Dahil nung una mga kababayan, di ba natatandaan niyo? Inendorso niya. Itong mga gonggong na kanyang makasama sa natong na posible daw magiging susunod na presidente ang kanyang pambato daw sa kanilang bahay mga kababayan sa Senado. Na walang iba kundi si Cocovic Pimentel, si Cheese Waiter Escudero, at si Rafi Tulfo. Isa daw sa tatlo mga kababayan ang posibleng magiging susunod na Pangulo na as if na ang dating parang nag-traitor na ito kay VP Sara. Although sinabi niya mga kababayan, dito lang naman sa aming bahay, dito sa Senado, sa aming bulwagan. Iba ba ang presidente niyo dyan? As if, kababayan, iba ang presidente ng Pilipinas dyan sa Senado. Isa lang yun eh. Mamili ka ng isa, Robin Hood Padilla. At ngayon, strike to mga kababayan, nagpunta sa party ni Namba sa Malacanang kagabi. Tingnan niyo mga kababayan kung sino kasama niya. Si Risa Hontibay, si Cocovic Pimentel na ang sabi niya, posible daw magiging susunod na Pangulo. Si Robin Hood Padilla. At si Jonggoy Estrada. Ay, nako. Ano sa tingin niyo gagawin dyan ni Robin? Sasabihin ng iba, baka mag-i-espiya lang daw. Spy. Mag-i-spy? Hindi Pwede. masyado malata kung mag-i-spy siya dyan, mga kababayan. Markado siyang taga-PDP laban. Malinaw na po ang boundary mga kababayan ng Duterte at saka Marcos. Hindi na kailangan mamangka sa gitna. Dahil markado ito si Robin Hood Padilla na loyal sa mga Duterte. At nandyan nakiparty. Kung sa bagay mga kababayan, mahilig pala ito sa inuman, partihan, o sosyalan. Yung mga salo-salong ganyan, artista alam naman natin yan. Kaya siguro nagpunta dyan. Nakisama sa presidente nagsabing bawal magwaldas. Pero pailaw pa lang ng Christmas tree mga kababayan, nagwaldas na, nagpa-concert na, pa-party na. Mag-ingat ka dyan, Robin, baka maalok ka. Baka ikaw ang ma-recruit dyan. Baka sa halip na mag-espiya ka dyan, baka ikaw ang makumbinsi. At pagkatapos ng mga kababayan, alam naman natin mayroong inuman, party-party. Baka maalok ka, Robin Nana. You want some? Oh, Diyos mio, Marimar. Kaunti na lang tayo. Mga Duterte supporters, mukhang naiinganyo ka pa dyan. Panoorin po natin mga kababayan na. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan itong napakabait nating viewer mga kababayan na si Sweetie G 34 from Singapore. Thank you so much po, madam. Narito po ang video. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Bawal ang Yun. waldas etong ginawa nila kahapon mga kababayan Pagkatapos sabihin ni BBM na bawal ang waldas, bawal kayong mag-party-party sa Christmas party, bawal ang magarbos, simplihan na lang dahil dapat donate na lang daw doon sa mga nasalanta ng bagyo. Kinain niya, sinabi niya, andyan, nagpa-party mga kababayan. Nagpunta ang mga matataas na opisyalis sa gobyerno. Ang sarap ng buffet, fireworks, meron pa mga giveaways mga kababayan, merong mga artista. At ang
mga giveaway sa narinig natin yung mayroong mga tablet, mga laptop. Ay, nako. Tapos, tingnan nyo mga kababayan. Sa Bicol, sa Sorsogon, yung mga nasalanta ng bagyo, lubog pa rin. Hindi pa rin nakaka-recover. Nasaan ang sinabi mo na wag nang masyadong magpagarbo. Ngayon, nagsindi lang kayo ng Christmas tree, nagpa-party pa. Eto lang ang sinindihan nila mga kababayan, samantalang ang kabila, yan lang. Hindi na... Okay, so nakakadismaya, no? Yung bago lang pronouncement ng Pangulo na nanawagan siya sa mga all government agencies, government employees na magtipid. Yung usual Christmas party, sabi niya, instead na gastusin sa bonggang Christmas party, itulong na lang natin sa mga nasalanta ng bagyo o baha. Which is very good. Kaya lang, hindi pwedeng salita lang. Dapat, yung leadership by example. Christmas lighting lang, bakit mag-party ka pa na ito naman kasing RTV, PTV4, pinakita lahat, production, ang gaganda, mga palabas. And I'm sure, gastos yun sa gobyerno, then pagkain, inuman. Tapos sasabihin nyo sa mga government employees, huwag kayong mag-Christmas party ng bongga. Sinimulan nyo na susunod din sa, yung nasa baba. Ganun lang yan Follow the leader. Anyway, balik tayo kay Senator Robin Hood Padilla. I don't know kung bakit siya nagpunta dyan. Sigurado magpapaliwanag na naman siya dahil pinuputakti na naman siya ng batikos sa social media. Kung maka-Duterte ka, huwag ka nang magpunta dyan dahil grabe na ang awayan ng Duterte at Marcos ngayon. Talagang ako nga nung napanood ko makita ko yung thumbnail ni Pinoy Views and Opinion, pinanood ko kagad. Tapos ito, sinare ko na para malaman natin na ano ba talaga ang ating Robin Hood Padilla. Namamangka sa dalawang ilog? Maganda naman yung reaction niya itong nangyari kay Attorney Zulaika Lopez nung nagkakagulo sa House of Representatives. Dumalaw siya, nagsalita siya. Maganda. Pinakita niya yung suporta niya kay VP Sara. Nakakapagtaka dito, siguro, sino pang nag-invite sa kanya? 4 silang senador na nakita doon Coco Pimentel, Hontiveros, Jingo Estrada at siya. Meron pa bang ibang senador? Hindi natin makita. Okay lang kung Kung nandyan din si Senator Bato at Senator Go, sige na lang. Kaya lang, I'm sure wala dyan si Senator Go at Senator Bato. At bakit itong si Senator Robin Hood Padilla nandyan? Anyway, Christmas na. So, ugaling Pilipino, nung na-assign ko sa Philippine Military Academy, malala ko, December 1 pa lang, nagsisimula ng Christmas program doon, iba't ibang opisina. At bonggang-bongga nga ang mga Christmas program sa mga opisina ng gobyerno. Ang kawawa, okay lang, yung mga nasa gobyerno dahil pondo ng gobyerno, taxes ng tao. Ang kawawa, mga tao, mga nasa laylayan na halos walang maibili ng bigas. Kumusta na yung pangako na ibaba ang presyo ng bigas? Nagsimula na bang maging 43? Kasi yon ang pangako ng Department of Agriculture. Magbebenta na ng 43 pesos per kilo na bigas. Nako,
malaking tulong yan. Yan ang magandang pamasko sa mamamayang Pilipino kung ang presyo ng bigas maibaba na doon sa level ng 40, 43, pwede na yon. Yan sana ang ipa-Christmas nyo sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino.